Tanggalin ko lang to dito, kasama talaga dito. Sa video na to, meron tayong ipe-frame check na bagong frame. Ilabas muna natin para makita nyo. Yung mga hardware niyan dito, makadami nito Mga cable clips, grommets, mga cable ports, yan. Yan yung kasama. Pakadami. Yan Throw axle. RD hanger na nakakabit na. Ito is budget lang na frame set. Pero nakaka-throw axle na, di ba? Yun Ito mga kapadyak yung Cisco Vortex. Ito yung bagong frame na available from Cisco Bikes. Cisco usually nilalabas nila mga budget bikes Ngayon naglabas sila ng frame only na pwede mabili. Ito na yun. Ito yung Cisco Vortex. Itong Cisco Vortex, pwede siyang iset up ng 27.5 plus or 29er. Tire clearance na pwede 27.5 by 2.6 daw. Tapos 29 by 2.5. 27.5 by 2.6 hindi nga rin siya plus size Pero pwede na rin, malapad na rin yun. Yung travel ng fork niya 140 to 170 daw. Yung sabi nila, so pwede mo siyang i-setup, bahala ka doon. Pinaka-maiksi 140, pinaka-mahaba 170. So nasa sayo kung anong gusto mong gawing setup sa kanya. Hub spacing is boost na. Straw axle, may kasama na siya ng axle. Headset is tapered, 44 sa taas, 55 sa baba. Zero stock yung klase ng headset na swak para dito. Available sa dalawang frame size, may small, may medium. Yung geometry chart, ipopost ko na lang dyan. Yung reach hindi nagkakaiba, hindi ako maniwala kasi parehong 400 lang yung reach sa small at medium. Parang hindi naman pwede ata yung ganun. Si tube length niya magkaiba. Head tube angle nito is 65. Medyo parang nasa trail na siya. Trail all mountain category na. Yung ganong head tube angle. Chainstay length 450. Medyo mahaba. Pero stable naman pagka ganyan sa mga palusong. Nasa sayo kung gusto mo mahabang chainstay o gusto mo maiksi. Depende sa rider preference. Pero ito 450 mahaba. Mamaya susukatin natin actual. Tapos yung fork length na recommended dito is 555. Usually 555 pumapatak siya sa 160 mm na travel ng fork. So depende pa rin naman sa brand. Yun yung recommended. Dalawang frame size, 4 yung kulay na pwede mapagpilian. Ito nasa atin yung parang gray or silver. Hindi ko mamara pero mas silver siya. Mas silver ang dating ito. Hindi siya gray. Two-tone siya. Magkaiba rin kulay. Yung logo ng Cisco dito sa ilalim. Glossy na metallic yung finish niya. Internal yung cable routing dito pumapasok. May grommets na nakasama. Ito yung mga grommets para maging cable ports nito. Matakpan yung mga butas na malalaki na yan. Malalaki yung butas, madali mag-install ng mga cables. Madali mo masusungkit. So siguro kahit hindi ka na gumamit ng magnet na cable routing tool, kayang-kaya na yan. Battle cage mount dito, may cable routing para sa dropper post. Dito papasok. Internal yung routing. 31.6 yung seat tube or yung seat post na swak. Ito nga lang, medyo naka-curve yung seat tube niya. Maganda sana kung straight na, pero siguro ginawa yun para hindi sobrang umiksi yung reach. Kasi pag gini-straight mo yan, i-iksi yung reach niya. Kaya medyo na-curve papalikod. Pero wala namang kabitan ng battle cage dito, maliit na rin naman. Tapered, may logo dito ng Cisco, may bridge dito sa seat stay. Sa chain stay din, may bridge dito. Yung BB niya is threaded. Sukatin natin yung haba ng BB siya. Ito ay 73. Yun naman sa MTB usual, 73. Internal rin pala yung routing para dun sa brake niya. Dito papasok sa chainstay. Papunta dito sa loob nitong rear triangle. Dito nakalagay yung post mount niya na brake mounting. Naka-offset naman, hindi naman siya tatama dito sa stay. So ma-access mo pa rin siya. Yung shape na yung stay niya medyo pa-flat dito. Tapos yun, through axle na siya, 148mm, boost hub spacing. Replaceable yung RD hanger, pwede mapalitan. Check natin yung weight nitong Cisco Vortex. Kasama na yung axle niya tsaka yung hanger niya. Ang nakuha natin timbang ay 2.2 kilograms. Dito sa frame na nasa akin, wala siyang indication ng frame size. Sukatin na lang natin itong seat tube niya. Small. Small siya. 15 inches. Kaya pala maliit siyang tingnan. 15 inches. Ang kanyang chainstay, according sa spec sheets, ay 450. Pero dito sa akin, medyo parang pumapalo ng 46 460. Medyo mahaba. Pero syempre, mahabang chainstay, mas stable siya sa mga palusong. Sa mga diretsong high speed na lusong. Top tube length daw is 560 according sa spec sheets. Tama naman. 560 nga. Yung reach talaga sa geometry chart pareho lang, imposibleng pareho yun. Hindi naman masusukat unless itatayo to. Hindi natin makukuha ng actual yun. Pag in-eyeball naman, mukha namang hindi rin ma-eyeball. Mahirap. Kailangan muna siyang tumayo para malaman. SRP ng Cisco Vortex is 7.2. Siyempre may discount pa rin naman sa mga bike shop. Kung gusto nyo pa mas maka-less, pwede kayong mag-request ng discount sa bike shop. SRP lang naman yun. Kung saan makakabili, pwede nyo i-message yung FB page ng Cisco or ng MT Pro Bikes. Message nyo yung FB page nila
pala, tanong nyo kung sinong dealer yung malapit sa area nyo na merong Cisco Vortex na frame. Sila kasi yung nakakaalam. Itong Vortex, pang budget siya na pang trail. Kung sa trail ka mas nagraray, gusto mong magbuo ng budget setup, ito yung pwede mo ma-consider. Maganda naman na dito, threaded yung BB, meron siyang routing para sa dropper post, boost na yung hub spacing niya, tapos kaya niya mag-accommodate na mahabang travel ng fork. Kung ano lang yung pinaka-optimize, yun lang yung hindi ko alam. Pero kung ako mag-setup nito, gagawin ko siya naka 160 na travel. Pero sinasabi naman ni Cisco, pwede siya 140 up to 170. Yun yung sabi. Edi pwede mo rin i-140 kung gusto mo siyang gawin na hindi sobrang naglilin sa trail, hindi sobrang naglilin sa XC na side. Parang in between pa din. Madali pa rin siyang ipadyak kung mga ahonan, kung mga padyakan. Pero magiging confident ka na ilusong gawa nga ng geometry niya. Since malaki naman yung butas dito, tapos may mga cable ports na kasama, pipiliin mo na lang dito kung alin yung gagamitin mo, kung yung dalawahan or yung sarado. So, nasa sayo. Mukha namang tama yung magiging routing nito para sa cable routing. Kung magagawa mo yung tamang cable routing since parehong malaking butas dito. Sa cable routing, wala siyang issue. Sa testing, I believe may mga gumagamit na nito, may mga nakabuo na. Ito tingin ko lang, no? Huwag mo siya masyadong prepare na sobrang hardcore mo siya gagamitin. Kasi budget lang to ni Cisco eh. I think first attempt pa lang to ni Cisco na maglabas ng affordable, budget-friendly na trail frame. Kung XC Trail All Mountain, pwede pa to. Etong frame na to. Cisco Vortex. Comment lang mga kapadya kung may tanong kayo or may request kayo na gawa natin ng video. Lagay nyo lang dyan sa comment section sa baba. That's it for this video. Ride safe mga kapadya.